Impeachment versus VP Sara uusad na dahil sa ebidensyang LV basahan ni VP Sara maisog rally at Luzon. Ayan, itong balitang ito at ang video na ito na ating matutunghayan at bibigyan ng reaksyon ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ang ating mapapanood. Kasama nyo mga katunay. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro. At bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Iba talaga kapag may 125 million pesos na confidential fund na ginastos sa loob lamang ng 11 days, nakakabili ng LV na basahan. Ito ang banat ng mga kakamping ngayon kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na magbiro ang Vice Presidente sa kanyang TikTok account at ipinakitang ang basahan daw nila sa kusina ay LV, isang brand ng mga sikat na bag na tanging mayayaman lang ang nakaka-afford. Yan ang ngayon ang yan ang binubutas ngayon kay VP Sara, yung LV na basahan, yung pinakita ni VP Sara. Oy, VP Sara, no? Meron din kami niyan. Hindi. Uso na ngayon yung mga basahan na makikita mo ngayon, tinitinda sa palengke yung mga LV. Di ba? Malay mo talagang iniinis lang talaga ni VP Sara yung mga, pinapakitaan niya ng ganyan. Louis Vuitton pa, basahan. Kami din meron yan. Ayan, yung mga madalas, kumunde na kay VP Sara na sinasabi nyo nangungurakot si VP Sara, ganto, ganyan, confidential fund, 125 million, ganyan, inuubo sa ganyan. Yan, pinakita na nga ni VP Sara, bumili siya ng LV na basahan. Di meron na naman kayong niyan, i-chismax niyan at ipambabanat na naman kay VP Sara. VP Sara, ayan kasi ang gusto nila gusto ata nilang ipakita ni VP Sara na ganyan ang ginagawa niya, na bibili ng ganito, bili ng ganyan, yung lustayin, 'di ba? Yun ata ang gusto nila So parang ginawa nga ni VP Sara, ayan LV yung basahan ko. Kasi ayaw nilang ayaw nila na ginagamit ni VP Sara yung pondo sa maayos 'di ba? Yan, na bad trip. Malamang bad trip kayo kay VP ngayon. Gayunpaman, kahit legit na fake ito at katuwaan lamang kumbaga, sakay pa rin dito ang mga basher ni VP Sara dahil pagkakataon nila ito para may ipambanat ulit kahit na pinagmukha lang silang mga tanga kapag pumatol sila dito. Dahil sa katangahan, malamang ilan sa makakaliwang mambabatas daw ang maghahain ng impeachment complaint kay VP ISD dahil may ebidensya na sila na nagwaldas ang OVP at DepEd Secretary ng di umano'y pera ng bayan para makabili ng peking LV na basahan. Bagtakin mo, ipararating mo pa sa, sigurado yan, lilitisin sa ganyan-ganyan yan. Nangurakot si VP Inday Sara. Ano ang kinurakot niya? Bumili ng LV na basahan. LV pa, Louis Vuitton. Yung mga taong magsasalita ng hindi maganda kay VP Sara niyan, parang mga tanga. Kasi, baka hindi nila alam na merong tinitinda niyan sa palengke. Kahit sa labas ng mga palengke, yung iba't ibang uri ng basahan. May LV na basahan, meron pang may mga tatak na basahan, meron pang atang Hermes na basahan. Diba? Marami. Yung pang mayaman na basahan. Kung yan ay bubutasin nyo kay VP Sara, yung Louis Vuitton na basahan, ay para na kayong engot. Diba? Diyos ko, magkano sa palengke yan? 300. Bangan natin ang complaint ni Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas sa ginawang ito ni VP Sara Duterte. Samantala, hindi matanggap ng mga kritiko ng Duterte na malakas pa rin sila sa tao, tulad ng Tambaloslos and Company, Kakamping at Dilawan. Kaya naman, pinagmumukhang nilangaw ng mga ito ang Maisog Cebu Prayer Rally. Subalit kita naman sa live sa social media at MSM na maraming dumalo dito sa kabila ng masamang panahon dahil umuulan at may ilang banta pa sa seguridad. Gayunpaman, kung nilangaw ito, paano nagkakaroon ng plano na ang susunod na prayer rally ay sa Luzon naman? May balita kasi na dito na talaga magkakaalaman kung malakas pa ba ang Duterte sa Luzon o hindi na.
Ayon kasi sa post ni Benjun Amora ay, hakbang ng maisog sa Luzon malapit na. Dito natin malalaman kung talagang buhay pa ang diwa ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Matatandaan nitong mga senatorial survey number 1 pa rin ang pangalan ni former President Duterte, isa sa mga politikong gustong ibalik ng mga tao sa gobyerno. Nako, number 1. Ayan din yung kinatatakutan nila sa 2025. Ang pagbabalik ni Tatay Digong. Kumbaga marami talagang naghihintay niyan eh. Sana kayanin pa ni Tatay Digong dahil dagdag taon na naman. Pero alam natin malakas pa rin ang isang Rodrigo Duterte. No, kakayanin niya pa rin yan. Ngayon, diyan sila kinakabahan. Pero sa tingin ko mas bet ko si FPRRD sa Congress. Kayong mga katunay. Tanungin ko kayo ulit, saan nyo bet si FPRRD tumakbo? Sa Congress o sa Senado? Sa Senado kasi walang thrill eh. Marami nakakampi si FPRRD doon. Nandoon si Bongo, nandoon si Robin Padilla, nandoon pa yung iba. Yung mga kaano niya, mga kaalya-alyado niya. Na diba, yung mga kasakasama. Pero sa Congress, nandoon ang mga kalaban niya. Yung mga naiinis sa kanya. So kung nandoon si FPRRD, ang sarap panoorin ng Congress kung sakaling maging congressman si FPRRD. Malamang ko sumakit ang ulo ng kamera. Dito pa lang makikita na malakas pa rin ito sa tao sa kabila ng kaliwat ka ng pambabatikos at paninira ng mga nasa Congress, kakampi ang mga makakaliwa at dilawan. Number 1. Ang isyong ito ay binigyan naman ng comment reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. Ayan. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Sabi ko na sa inyo pati trapo. Pati trapo gagawan nila ng issue. Pati basahan. Sabi nila dyan, iba talaga kapag may 125 million in 11 days. Look, Vice President and Education Secretary Sara Duterte shows their LV kitchen rugs in a video posted on her official TikTok account. Diyos ko. Kaya nga tawang-tawa si VP Inday Sara sa video kasi peke naman yan, di ba? Hindi naman yan totoo. Hindi, sa totoo lang kung sino man yung sumakay dyan sa biro ni VP Sara na yan, yung pinapakita niyang basahan, yung mga taong kumikriticize dyan sa basahan na yan, yun ay mga engot-engot. Sa totoo lang, hindi siguro sila namamalengke. No, yung mga nagkikriticize sa kanya, mayayaman ba kayo? Hindi nyo ba alam na merong mga imitation na ganyan? At saka meron pa, bisko basahan na lang, gagawin mo pang Louis Vuitton. Meron po sa palengke niyan. Bago kayo manghusga. Di ba? Bago kayo magsalita, ilibot nyo muna yung mga mata nyo. Ngayon, kung sasakay kayo sa ganyan ni VP Sara, mga engot kayo. Totoo yan, di ba? Ibig sabihin yan, hindi kayo nagpupunta ng palengke, hindi nyo nililibot yung mga mata nyo ron. Ilibot niya, lalo na sa Divisoria, ang daming ganyang basahan. So of course, di ba? Kumbaga, kasiyahan lang na makakita ka ng basahang LB. Diba? Tapos itong mga hinayupak na to, ang lungkot-lungkot naman ang buhay nyo. Diyos ko. Pati basahan, i-issue nyo. Sa bagay, wala naman na kasi talaga kayong mababato kay VP Inday So, pati basahan, pag diniskitahan nyo. Meron din kami niyan. Kayong mag-alala, hindi totoong LB yan, mga bobo. Sabi niya, ano na Mr. Tamolmol? Nilangaw ang rally ni Duterte sa Cebu. Sus! Sabi nyo, wala na yung mga Duterte. Pero, grabe, abangers ka pala. Pero, grabe ang pagbabantay nyo. At grabe din kayo. Ganyan naman ang trabaho ng mga basher magbantay. Apektado sa bawat salitang binibigkas ni Tatay Digong.
So meaning, aminado talaga kayo. Di ba? Na may lakas pa at influence si Tatay Digong. At anong nilangaw? The Duterte clan. Daming tao, oh. The Oro City. Thank you so much for coming, sir, and welcome. And before we introduce you once again, no, ang katuwang banda karong gabi na, again, we encourage everyone to stand. So ano yun? Kahit papaano, madami naman. Mga estatwa daw yon, Mr. Real Talker. Baka daw kinunan pa sa iba, gano'n. Alam mo naman kasi yung mga basher, yung mga taong naiinis sa mga Duterte, gano'n, is hahanap talaga ng butas yan para ilait sa mga Duterte yan. Pero ako lang ito lang. Magkakasubukan talaga yan talaga. Talagang talaga. Isa 2025. No? Kung sakaling tatakbo ang dating Pangulong Duterte, Rodrigo, sa 2025, doon magkakasubukan yan. Doon natin malalaman talaga kung gaano kalakas ang Duterte. No? Kung sakaling Pero sa tingin ko talaga, kung sa Senado kasi talaga, ulitin ko mga katunay, walang thrill. Ang lakas talaga pag sa Congress nandun ang thrill. Madami ang pumunta. Madami ang nakisuporta. At isa pa, alam nyo, madami man o hindi, or let's say na lang yung mga pinagmamayabang nyong nilangaw, pero hindi nyo pa rin maipagkakaila ang mga kabulastugang ginagawa ngayon ng mga politiko. Hindi nyo pa rin maipagkakaila ang korupsyon na nangyayari ngayon sa bansa natin. Pero ganun talaga, di ba? Parang parte na ng buhay ng politika yan korupsyon. Parang hindi na mawawala, malabo na. Bulag-bulagan lang tayo. No, tama yan. Bulag-bulagan lang tayo. Hayaan nating hut-hutin bawat sentimo ng pera ng kaban ng bayan. Hayaan natin. Total, gano'n naman talaga, di ba? Kasi imagine niyo mga lords, yung advertisement pa lang sa charter change, yung TV ads na yun, 55 million na. Sinabi pa ng mga kongresista, actually may part 2 pa daw, hindi pa daw yung tapos. Tapos, 20 million kada distrito. Diba? Kapalit ang pirma kada distrito. At ang pinaka nakakatawa sa lahat, bulag-bulagan talaga yung iba na nakikita na nga natin all over the news na nakakatanggap sila ng pera, nakakatanggap sila ng ayuda, na hindi nila alam ang purpose, pinapapirma sila. Diba? Ang dami kaya, diba? Sa news. Ang daming mga taong pumirma lang sila kasi ang akala nila ayuda, ang akala nila benepisyong pinamimigay ng gobyerno. Yun pala charter change. Yun pala people's initiative. Ang hirap kasi niyan doon dinaan sa ayuda talaga. Kung kahit naman kaninong tao, basta pag ikaw may nabalitaan ka, uy, mamimigay ng ayuda ngayon. Uy, magkano yun, magkano? Nasa 5,000 ata, 2,000. Talaga sa hirap ng buhay is kakagatin mo siya Parang hindi ka na magtatanong, ano ba to? Ano ba yan? No, bakit may ayuda tayo? Wala naman tayong pandemya, wala naman tayong crisis na hinaharap ngayon. Siguro ang hinaharap lang natin ngayon, ulitin ko yung mahal ng mga bilihin. No? Yun lang ang crisis na hinaharap natin. Pero yung sasabihin mo na matitinding crisis para magbigay ng ayuda, magtataka ka 'Di ba? Kung ikaw ay mapag-usisang tao, no? Is uusisain mo. Pero kapag kailangan mo talaga, hindi na para mag-usisa ka, malalaman mo lang, hala, tumanggap ako kahapon, charter change pala yan, hala, doon pala yan, ako, yari. Diba? Ganun yun Kumbaga, ilalagay mo sa ayuda para talaga mablangko yung isip nila, na tumutok lang yung isip nila dun sa pera. Hindi naman natin sinasabi na mukhang pera ang mga tao. Pero syempre, sa hirap ng buhay ngayon, kahit naman ako sa hirap ng buhay, kung minsan sa kalagayan na ganyan, kung hindi ko uusisain yan, talagang tatanggapin ko yun, sayang yun. Diba? Pero sa ngayon is medyo mahirap. No? Kailangan maging mapagmatsyag tayo, mga katunay. No? Lahat, mga kababayan natin, sa mga ganyan-ganyang pinapipirmahan, may tatanggapin kayong ganyan, kailangan itanong nyo rin, karapatan nyo rin magtanong, para saan ba to? Ngayon, kapag sinabi nilang para saan to, ganyan, yan, pero tingin ko, hindi rin nila sasabihin talaga kung para saan. Basta pumirma ka na lang dyan.
Oh, yun ang mahirap. Kaya kapag dito, may nagpunta rito na sabihin na, uy, may namimigay ng ayuda doon sa ano, punta ka, pupuntahin ako. Tapos sabihin ko, magkano? Ay, 5,000 raw. Eh, mag-iisip ako. Kasi 5,000 is 5,000. Payo ko ng payo dito na wag ipagbili ang ating ano, ganyan. Kailangan maging ano tayong matalino. Tapos, sa 5,000, mabobobo ka na lang. Pero, okay, sige. Yung iba, bulag, pepe, bingi, tayo pa ang may kasalanan, di ba? Tayo na nagvo-voice out, tayo pa ang atrabida. Tayo na pinupuna natin, di ba, ang mali, tayo pa ang magulo. Wow. Okay lang yan. Hayaan natin na ang sitwasyon mismo ang magpaparealize sa atin kung tama ba ang desisyon at tama ba ang mga sinasabi nyong tama. Kasi nakakapagod na rin pumatol sa mga angkikitid ng utak. Yes. Lalo na yung iba na nagbibingi-bingihan talaga sila. Kitang-kita na nila sa harapan. May bayaran na nangyayari. May korupsyon na nangyayari. Milyon-milyon na pinangmumud-mud. Kitang-kita na nila sa harapan na pinaglololoko na ang mga Pilipino. Diba? Pinapapirma ng kung ano-ano. Yun pala, charter change. Yun pala, People's Initiative. Pero ano pa rin ang sinasabi ng iba? Masyado kayong malisyoso. Masyado kayong atrabida. O, di mag-enjoy tayo ngayon. Dami na nga nagpapatunay, no? Malisyoso pa eh. Enjoy tayo ngayon. Ako, sa totoo lang, hindi naman ako umaaray sa taas ng presyo ng bilihin. I can afford. Sana all. Diba? Sana all, Anyway, si Mr. Litoker. Hindi naman sa pagmamayabang, kahit mag 100 per kilo pa ang bigas, kaya ko yan. Diba? Kasi hardworking naman tayo eh. Diba? Madiskarte naman tayo eh. Kahit magmahalan pa ang mga bilihin, ayos lang. Actually, hindi naman ako nagrereklamo, diba? Sa taas ng bilihin eh. Pero, paano yung iba nating mga kababayan? Yun. Paano yung mga kababayan nating, diba, ang liit ng sweldo? Yun ang Paano pinupunto sila? ron. Yun. Pero I repeat, bulag-bulagan lang. Bulag-bulagan lang. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Showbiz Chikadoro at syempre natunghayan natin ang video nyo na nagmula kay Mr. Real Talker. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito? Sa tingin nyo ba is talagang malakas si FPRRD kapag dumating na yung halalan ngayong 2025? Talagang exciting habang papalapit yan 2025 na yan. Lalong iinit ang bakbakan na yan. Diba? Si FPRRD ang aabangan natin ngayon. Sa susunod naman yan, 2028, VP Sara, kahit malayo pa. Diba? Pero tinatrabaho na rin nila para talaga si VP Sara ay talagang bumagsak. Diba? Doon mo malalaman kung sino yung mga nananakam sa kapangyarihan eh. Diba? Kasi hindi mo sisiraan ang isang tao kung hindi ka naghahangad. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.